Magkano nga ba ang nagastos ko sa gasolina at pamasahe sa barko papuntang Cebu? Tara, samahan niyo ako sa aking biyahe mula Borongan City papuntang Cebu City. Motor lang ang gamit. Alas 10 ng umaga umalis na ako dito sa Borongan. Bago umalis, nagpa-full tank muna ako para tuloy-tuloy na ang biyahe. Ang nagastos ko sa full tank ay 190 pesos. Ito ang una nating gas. First time ko pala makapunta ng Cebu at ang malala, motor pa ang gamit. Oh, 'di ba? Ang lakas ng loob ng hinayupak na 'to. Mula rito, bibiyahe tayo ng humigit kumulang 7 oras papuntang Ormoc dahil doon tayo sasakay ng barko para tumawid papuntang Cebu. Hindi pa nga ako nakakalayo nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Buti na lang at nakapagsuot agad ako ng raincoat. Isa talaga ito sa mga napaka-importanting gamit na hindi dapat nakakalimutan. Ang raincoat, makalimutan ko na lang jowa ko, wag lang ang raincoat. Siyempre, joke lang, ha ha ha. Hindi ko alam kung bakit tuwing maglo-long ride ako, palaging masama ang panahon. Wala na nga akong angkas, sinasabayan pa ng lamig ng panahon. Sino yayakapin ko nito, yung gulong o yung makina? Pwede yung makina? Sa init pa naman nito, lapnos pati balat mo, ha ha ha. Sa pagpapatuloy ng aking biyahe, narating na natin ang Quinapondan, Eastern Samar. Nagpagas ako doon sa crossing at gumastos ng 161 pesos. Ito na ang pangalawang gas ko. Maraming nagtatanong kung hindi ba ako napapagod sa pagmomotor. Siyempre, napapagod din, yung nakaupo nga napapagod, yun pa kayang nagmomotor, haha. Pero seryoso, ito talaga ang rason. Iba kasi kapag nagmomotor ka, papunta sa lugar na hindi mo pa napupuntahan. Iba ang feeling, nakaka-relax ng isip, parang peace of mind, at na-enjoy mo pa ang magagandang tanawin. Pwede kang huminto kahit anong oras. Payo ko lang, konting ingat sa biyahe dahil may mga bahagi ng kalsada na inaayos tulad nito. Nasa Marabut, Eastern Samar ito. Medyo maaabala pero ilang minuto lang siguro ang hihintayin. Ito talaga ang isa sa pinaka-the best na view dito sa Marabut, Eastern Samar. Tanaw mo ang napakalawak na karagatan mula sa kalsadang dinadaanan ko. Marami ang nag-i-stop over dito para magpicture at magpahinga. Sa sariwang hangin ba naman, pati pangalan ng asawa mo, makakalimutan mo. Napahinto muna tayo dito dahil sa ginagawa ang kabilang kalsada. Choice mo na. Maghihintay ka o makikipagbanggaan sa kasalubong mo kung gusto mo pang makita si San Pedro. Dito, may hindi inaasahang pangyayari. Kung mapapansin nyo, may maingay kayong narinig mula sa CVT ng motor ko. Yun pala, nasira. Lumuwag ang tornilyo niya kaya kumalas ang buong parts ng CVT ko. Napakamalas kasi walang shop dito na makakita para ipaayos ang motor ko. Nasa Pinalanga Beach Resort pala ito. Itinulak ko muna ito papunta sa kabilang kalsada para manghingi ng tulong. Sa ganitong sitwasyon, dapat handa ka sa mga posibleng mangyari. Dito, kalmado lang ako kasi alam ko na may solusyon pa rin. Hindi na nakita may mismo tamay da, bitch. Shoutout pala kay kuya na tumulong sa pagtutulak ng motor ko para ihatid sa kaibigan niya na mekaniko. Isa pala siyang security guard sa Pinalanga Beach Resort. Kada barangay may uyan. Kapag di na mo, loora ka man, tag-usagad la. Dito, inabutan ko siya ng pera bilang pasasalamat sa pagtulong niya sa akin. Pero tumanggi siya at sabi, ibayad ko na lang sa mekaniko. Napakabait mo, bossing. Maraming salamat. Thank you. Hindi na po kukuha niyan, waray na mga lapos ng bungtulat na may resort. Oo, kang beach, Oo. langga. Ang dito tulog ka may mga bungto pa. Waray yung kalas nga ya eh. Bakit nalugos ang pumbil? Tak pamaten ko din eh. Ang drive piece. Ano ya?
Sakay, ano? Mga takop lang itong takop. Pag dinilanit natin ito. Pagkalipas ng ilang minuto, ayos na rin ang motor ko. Siyempre, nagbayad tayo sa mekaniko. Kailangan kong makarating sa Ormoc bago mag 5 p.m. para makahabol sa barko. Maraming salamat sa lahat ng tumulong sa akin. 2:00 na ng hapon nang makarating tayo sa Tacloban City. May 3 oras pa ako na biyahe para makarating sa Ormoc City. Medyo naabala tayo kanina kasi kumalas yung tornilyo sa ano natin sa pulley. So buti na lang may nakita natin si Kuya. So nai-repair niya ako dun sa kapitbahay nila na mekaniko. So kaya yun, inayos agad yung motor ko. Kinakabahan na ako kasi akala ko hindi ako matutuloy. Yun talagang pinaka mahirap pag nagkakaaberya ka sa kalsada, lalo na pag malayong pupuntahan mo. So kanina no choice talaga ako. So hindi naman pwede akong bumalik kasi napakalayo na ng Borongan mula sa sa Marabot, Eastern Samar. Dito, nagpagas na ako at ito na ang pangatlong beses mula nang tayo ay umalis. Hello guys, nandito tayo sa Tacloban guys. Full tank premium. Ano tayo? Naka-3 gas. Sa Borongan. Bago tayo umalis, nagpa-full tank muna tayo. Nasa 190 tapos sa crossing 161 tapos ngayon 190. Hindi naman na siya gaano napagastos sa gasolina. Iwan ko lang kung aabot na to sa Ormoc itong full tank na to. Dito na ako dumaan sa bypass road papuntang Stafe, Leyte, Tunga, Leyte, Carigara, Leyte, para kahit papaano makaiwas tayo sa traffic at mapadali ang ating biyahe. Hanggang dito na lang muna ang video ko. Abangan nyo sa part 2. Inaantok na kasi ako sa kakaka-edit ng video, hahaha. Kung nakarating ka sa dulo ng video ko, isang malutong na mura para sa'yo, tangin na! Solid ka talaga!